Naku po mga kababayan, INC, nakahanda na? Naku po, Senator Marcoleta, huhulihin na? Naku po, malaking gulo ito mga kababayan kung sakali Ito ang ating alamin ngayon. At eto na nga po mga kababayan, Senator Marcoleta. Naku po mga kababayan, inamin niya na totoo po lahat. Naku, na maaari po akong aarestuhin sa araw na ito. O kundi hindi man ngayon, naku po, o sa mga susunod na araw. Naku po mga kababayan, pambihira. Nako, eto pakinggan natin kabayan. Sen, ang inyo pong mensahe sa mga taong bumoto sa inyo, naniniwala sa inyo, sabi nyo nga, baka Nako. hindi naman siguro huling broadcast. Mabigat ang galo. Sa buwan na ito siguro. Ayaw ko naman sabihin huling broadcast natin. Huling broadcast natin muna sa buwang ito. Ayun, Malay pwede mo po. naman sa susunod na buwan, ma-open uli natin ito, hindi ba? Opo. At hindi naman ihinto ang programang ito, Jen. Dahil nandyan naman kayo ni Nelson. Nako po. Pero mabigat magprograma, Sen, kung gano'n ang nasa likod ng isipan namin na Correct po mga kababayan. mahirap magtanggol pala sa batas kapag ginagawa Correct. natin yung tama, ganito pa gagawin nila. Yun lang. Tamang tama mga kababayan yung sinasabi dito. Diba? Yung ginawa lang naman ni Senator Marcoleta ay ipagtanggol tayong mismong mga taong bayan kabayan. Tapos ngayon, siya pa yung ipapahuli. Pambihira talaga itong administrasyon ngayon mga kababayan. Ni Bongbong. Diba? Naintindihan ko yun, pero alam ninyo na ang lahat naman ng mga bagay ay hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Correct. Doon na lamang ano natin, doon na lamang tayo babatay at sasandig dahil lahat ng pangyayari, gusto man natin o hindi, ay meron lahat paliwanag yan. Opo. May kadahilanan yan at ang tanging nakakalam dyan ang ating Panginoon Diyos dyan. Sen, ang inyo pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay. Nako po, nakakalungkot ito. Tila may, namamaalam na si Senator Marcoleta dito sa kanilang, mga babayan. Sa kanilang pag-i-ere. Nako, huwag naman sana mga kababayan. Sino pa yung magtatanggol sa atin mga kababayan kung ultimo itong si Senator Marcoleta ay ikukulong nila? Ang bihira kabayan. Mga supporters nyo po at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo. Correct. Sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo. Sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan
upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Pambihira talaga itong administrasyon natin ngayon mga kababayan, di po ba? Ano na ba to? Martial law na? Pambihira. Eto pa yung tayo mismo ang pinagtanggol mga kababayan at yung mga, di ba, sangkot sa flood control na yan ay binibisto nitong si Senator Marcoleta. Ay naku po, siya pa yung mismong ikukulong. Anong klaseng kalukuhan ito mga kababayan? Diba? Sobrang obvious na yung kanilang mga pinagagawa mga kababayan, di po ba? Diba? Yung gustong kakalabanin sila or babatikusin sila kabayan ay naku po, kulong ang kahihitlatnan mo kabayan. Pambihira talaga. At eto na nga mga kababayan, no, nako po, yung INC tila ba'y isusunod na talaga ng, nako, administrasyon ngayon, nako, pambihira to. Kaya, nako po mga kababayan, panigurado itong INC ngayon ay nakahanda na po mga kababayan. For sure yan. Eto, pakinggan natin si Jesus Bossy Duque mga kababayan ha. Oh. Ito yung nakuha kong balita kahapon, no. There are stories na magtatangka ang administrasyon Nako. ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. What? Ang bihirang rason yan kung totoo man yan mga kababayan. Nako, so yung gagawin nila parang yung ginawa nila sa KOGC. Yun ba po? And that magkakaroon ng Wala. mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc. etc. Alam niyo naman sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Later, yun Diba? kabayan. Kasi Ayun. there is always a presumption na yung ginagawa nila ay legal. Di ba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin tong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Yun lang yun eh. Alam nyo, Nako po mga kababayan, kung sakali man, no, nako, malaking gulo, panigurado yan. Diba, alam naman natin yung iglesia mga kababayan, yung kapatiran nila ay nako po, pambihira. Nako, talagang, nako, magkasusubukan talaga mga kababayan. kwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo may iwan si Madarahog. Correct, Madrahog? Because Jesus I've Mosi, been mga talking to kababayan. a lot of people and isa lang ang lumalabas. Yes Diba? po. Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito na isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung QOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church, through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno, and to create a narrative that it is an evil organization. Alam niyo na, di ba?
maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Well, nakakabahala. Ang sobra na ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao. Pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power. Yun lang mga kababayan, di ba? Kaya nga, di ba, ibinuking sila ni Senator Aimee, mga kababayan. Di ba, sa plano nilang Noel ngayong 2028. Tapos, anong nangyari, di ba? Si Soto, di ba? Tila ba'y naaligaga, mga kababayan? Na hindi raw yan totoo. Pero, naku po, paniguradong totoo yan, mga kababayan. Kung hindi pa nabuko yan, naku po, tila ba'y masusurpresa na lang tayo sa 2028 na, naku po, wala ng eleksyon. Pero, nako, subukan lang nila yan, mga kababayan. Subukan lang nila. By whatever means necessary. Alam niyo, maraming beses na pala nag-attempt ang administrasyon na ito na i-bait genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapagdeklara ito ng martial law. Pero hindi nangyayari. Ayun, kabayan. These are stories. Siyempre, wala naman aamin. Wala naman magsasalita na talagang ganito ang pag-iisip ng administrasyon na ito. Tama. But if you look at it, wala pa silang sinabi na gagawin nila, na nagawa nila. Correct, mga kababayan, no? Dahil alam naman natin na, di ba, mismo yung Pangulo, di ba, kung tatanungin, ay naku po, hindi yan mangyayari, hindi yan totoo. Di ba? Si Pangulong Duterte, naku po, hindi natin yan ipapadala sa dahig. Di ba? Tapos anong nangyari, mga kababayan? They have been saying na hindi sila magko-cooperate sa ICC and diba? they cooperated. Yun. Sabi sila, walang warrant of arrest si Bato at yet tinutulungan nila yung ICC. Tapos ngayon pa, mga kababayan, may kumakalat, di ba? Si Kung Pulong, di ba, na tila ba si Senator Bongo ay isusunod na rin. Pambihira, mga kababayan. Nako. Di ba? Tapos ngayon, mga kababayan, itong si Senator Marcoleta, Na madakip si Bato for their own benefit. Di ba? Nakita nyo ngayon yung pagpalit ng liderato sa Senado. It is not about programs of government. It is about impeachment and the flood control issue. More on the flood control and a little bit of the impeachment. Pero ngayon nakikita natin na yung impeachment talagang they arrested Jinggoy, they suspended Jinggoy, kulang na ng isa, di ba? Pag maaresto si Marcoleta, isususpend din, kulang na ng dalawa, magiging 22 na ang senador na boboto sa impeachment. And if they will be able to arrest Bato, and if Bato will be brought to The Hague, magiging 21 na lang. And the numbers will drop and the probability of conviction will go high. So, itong vlog na to is a boring and long lecture. Pero, it goes to show that the Filipino people, the Filipino audience has already matured and that they already acknowledge yung impormasyon na nanggagaling sa ibang tao na nakakapag-analisa is better than those that are prepared by the people of the government para isaksak sa utak ng mga Pilipino at paniwalaan ito para magtagumpay ang kanilang iniisip para sa kanilang mga sarili. At eto pa po, mga kababayan. Nako, syempre pakinggan natin si Boss Banat Bay, mga kababayan, sa kanyang reaksyon din, cool dito
naku po, isusunod na si Senator Marcoleta at Senator Bongo, mga kababayan, na, naku po, huhulihin. Pambihira talaga. Eto. Magandang araw sa inyo mga banateros. Eto na nga, pag-usapan na natin ang mga maiinit na issue sa lipunan. Naku po, si Marcoleta, isusunod na. Nako. Naku. Grabe po mga kababayan ha, matindi ho yung nangyayari ngayon ha. Meron pong usap-usapan at meron po tayo narinig talaga dyan sa loob ng Senado na kung saan ay isusunod na po si Marcoleta ang ipakulong. Naku. Kamakailan lamang po ay may nabanggit po ang isang senador mula sa BBM Senators na okay na daw dapat ang 15 para sa kanya na pwedeng mag-convict kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi na 16. Supposedly 16 ang dapat magkukonvict kay VP Sara Duterte sa impeachment. Pero sa kanya daw ay 15 na. Nako. Pambihira. At may mga nagpapalutang na rin po sa Kamara nung itong magpo-persecute o magpo-prosecute pala. Persecute tuloy. Prosecute dito kay VP Sara Duterte. Dapat daw bawasan na ang bilang na 16 dahil 22 na lang daw sila. So ang 2/3 ng 22 ay hindi na daw 16. Naku. Mukhang yun na talaga ang nagiging kwento ngayon ha. At isa pa nga po dito ay yung sinasabi nila na si Bongo ay meron na daw warrant. Sa madaling salita, it's either kick nila si Bongo at ihahatid sa Hague o baka naman gusto nilang pilitang magtago si Bongo para na lang din mabawasan pa ng isa. Anak ka ng wewe, oo. At tapos dito ay si Marcoleta isusunod. Ang tanong, eto mga kababayan eto ang tanong. Sa tingin nyo ba bibigay si Marcoleta? Comment nga kayo kagad dyan. Sige nga, tingnan ko nga. Correct. Sa tingin nyo ba magiging Judas Villanueva rin siya? O Hindi. Villanueva rin siya? Hindi, kabayan. Tandaan niyo si Judas Iscariot. Pinagkalulo si ating Panginoong Hesus. Tama. Eto kayang si Marcoleta, ganun din ang gagawin. Hindi, panigurado yan. I-comment nyo nga kagad yan. Comment na kagad. Agad-agad na. Ngayon na. Babasahin ko yan. Hoy. Kala nyo, hindi ko mababasa. Mababasa ko yan kahit recorded tong video. O sige na, comment kayo dyan. Sa tingin nyo ba ay makukulong nila si Marcoleta? At sa tingin nyo po ba babaloktot si Marcoleta? Kasi ngayon alam mo, ang dami nagkakalasan sa JIL. Balita ko, talagang maraming umaalis sa JIL dahil na sa ginawa ni Pastor Judas Villanueva. Yan ang bali-balita natin dyan sa JIL. Nagkakaroon daw ng kaguluhan at konting usap-usapan dyan. Mamaya magbibigay tayo ng opinion dyan kung dapat na po ba kayong umalis sa JIL. Nako. Dahil hindi na po Jesus is Lord dyan. Junior is Lord. Ang JIL na po ay Junior is Lord. Sino si Junior? Si The Junior. Si BBM. Hindi na daw Jesus is Lord. Pambihira. Ay yan na daw po ay walang iba kung hindi ay Junior is Lord. Ay nako. Pwede rin naman Jesus pero Jesus Remulla. Yung... May nagkwento nga sa akin kaganina, sabi ba naman sa akin, parang ganito kasi nangyari. Si Joel daw nananalangin. Pero hindi sa Panginoong Hesus. Nananalangin siya kay Jesus Remulla. Sabi niya, Jesus Remulla, iligtas mo ako sa plunder case ko. Sabi ba naman ni Jesus Remulla, liligtas kita. Basta sumunod ka lang sa akin. Wala ka ng plunder case. At ang sabi baga, ganito lang ang gawin mo. Lumipat ka na sa BBM Senators. At ligtas ka na. At
mag-ebanghelyo ka dyan sa BBM Senators at kausapin mo ang Cayetano Black at isa-isay mo na rin silang kumbinsihin para hindi ikaw ang pinag-iinitan ngayon. Nako! Hindi nyo ba napansin? Hindi nyo na ba napansin? Dalawa silang bumalimbing, di ba? Si Cheese at saka si Joel, si Judas Villanueva. Pero bakit mainit ang ulo ng tao kay Judas Villanueva? Kasi po, much is given, much is required. Especially if you are a pastor, if you are heading a church, di ba? Lalong-lalo na yung tatay mo. Correct. Abay, supposedly ginagalang yan. Pero bakit ganon? Mula nang napasok kayo sa politika, yung inyong sound doctrine ay wala na talaga. Para bagang lagi na lang gatas ang inyong pinapakain sa inyong mga tupa. Nako. Naku po. Mamaya bibigyan natin ng komento yan ha. Mamaya, unya. Relax lang kayo. Masyado kayo mainit. Mainit kayo masyado kay Joel. Ito si Judas Villanueva kasi na ito. Alam mo, marami na Istanbul dito. Alam niyo mga Christian yan, yung salitang Istanbul. Marami na Istanbul dito kasi alam naman natin alam mo, eto dalawang tao lang ang kumakampi dito kay BBM at sa gobyerno niya at dito sa BBM senators. Dalawang tao lang yan. It's either nakatanggap na maleta yan o nakatanggap ng envelope o baka naman sadyang lang. Kasi obvious naman mga kababayan, hindi na natin kailangan ispelingin, di ba? Hindi na natin kailangan ispelingin na talagang matinding korupsyon 2023 budget, 2024, 2025. Until now, sabi nga, continuous yung corruption. Talagang tuloy-tuloy ang corruption. At limpak-limpak, ladies and gentlemen, trillion na ang nakukurap sa taong bayan. Di ba? Yun yung nakakalungkot di po ba mga kababayan? Masakit na katotohanan. Mismong pera galing sa taong bayan. Nako po. Di ba? Sila yung nakikinabang mga kababayan, di ba? Yun yung masakit. Tapos yun yung ipinaglalaban nila Senator Marcoleta, mga kababayan. At syempre, itong si Senator Joel din po, mga kababayan, di ba? Noon, iyan din yan. Yung kanyang ipinaglalaban. Di ba? Talagang yung kanyang passion dyan, mga kababayan. Di ba? Grabe. Kung bumira noon, si Saldico pa nga, di ba? Tinawag niyang Dracula. Tapos ngayon, nako po, ano nang itatawag natin kay Joel? Di ba mga kababayan? Di kaya, Judas! Kaya binansagan siya kayo ng Judas mga kababayan, di ba? Kaya di mo talaga masisisi yung taong bayan kung bakit, di ba? Inulan ng samot-saring, di ba? Pamumutak. Itong si Villanueva, mga kababayan. Diba dahil sa kanyang pinagagawa noon na tila ba naniniwala na tayong taong bayan sa kanya na isa siya sa lumalaban talaga dyan sa flood control na nakawan na yan. Pero tapos ngayon, Nga? Diba? Pambihira. Yun na nga lang pangyayari tungkol sa PhilHealth, di ba? Yun na lang. Kaya ang tindi ngayon, nagmamakaawa na hindi na nabibigyan ng tulong ng PhilHealth at kung ano-ano pang korupsyon. Sa ng korupsyon, bakit walang nananagot? Ang nananagot lang ay yung mga nagkikriticize kay Marcos. Di ba? At yung mga hindi sumusunod kay Marcos. Correct mga kababayan. Example natin si Ralph Recto mga kababayan. Sinampahan na yan mismo ng kaso ni Dr. Liachon mga kababayan. Di ba? Tapos may action ba yung ating pamalaan ngayon mga kababayan? Kaya utot nyo. Bongbong admin. Di ba? Selective mga kababayan. Tingnan nyo sila Jinggoy, Vong Revilla. Rekta, kulong agad mga kababayan. Wala nang pakimikima. Tapos yung kanilang mga kakampi mga kababayan, iyan yung ikinagalit ng sambayanang Pilipino ngayon mga kababayan. Diba?
It's really obvious. It's really obvious. Obvious talaga po. Talaga magsasabing, Boss Bert. hindi, walang korupsyon. Kayo mga kababayan, masasabi nyo bang walang korupsyon at napakalinis ngayon? Oo. Ganito na nga lang sabihin na natin, banat ba may korupsyon din naman ng mga nakaraang administrasyon? Meron. Pero hindi ganito Ito kasi, sindikato. Talagang lahat ng ahensya ng gobyerno, departamento ng gobyerno, nagkasundo-sundo, mag-corrupt tayo. Ang sino mang bubuking sa atin, ang sino mang mag-aagrabyado sa atin at mag-iingay at ituturo tayo, ipakukulong natin. Sindikato nangyari, mga kababayan. Correct mo yan mga kababayan, no? Sinabi ni Boss B. Dahil, di ba, tingnan nyo naman, yung mga makakaliwa, mga kababayan na dati ay, di ba, tinutuligsa itong si Bongbong. Pero tapos, ano na ngayon? Di ba? Di ba mga kababayan, sample din si Lena Robredo, di ba? Grabe kung makapagtuligsa din noon kay BBM. Pero ngayon, ano na mga kababayan? Nagpasalamat. Binigyan pa ng 500 million ni Bongbong para, ano ba yun? Yung Coliseum sa kanyang asawa, pinangalan mga kababayan. Di ba? Na grabe noon mga kababayan kung kay Bongbong Marcos Jr., Pangulo natin. Si Dilima pa mga kababayan. Di ba? Putak ng putak dahil, di ba, dapat hindi raw ikulong sa libingan ng mga bayani yung kanyang ama. Tapos ano na? Diyan mo makikita mga kababayan. At pero, yung taong tumulong sa kanya noon na ipalibing yung kanyang tatay mga kababayan na walang ibang presidente na nagtangkang ipalibing mga kababayan. Si Pangulong Duterte. Inilibing yung kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Pero ano na? Ano na yung nangyari kay Tatay Digong ngayon? Iyon mga kababayan, di ba? Kaya nga 'di ba, sabi nga nung iba, mas nauna pa kaming maidemanda at mapakulong yung mga katulad ni Jason sa at yung iba pang mga vlogger, yun pa ang nauunang ipakulong, winawaran kaysa yun talagang tunay na mga nagnakaw. 'Di ba? Kahit nga mismo sa ginagalang ninyong si Magalong. Ako pala akong bilib diyan kay Magalong sa totoo lang Pero kahit nga mismo yung kakampi ninyong si Magalong sinasabi niya majority of the congressmen talagang nangungurap. Nalaman niya sa mga allocation anyari. Nga. Ito na lang Ito very common sense. Ika nga. Magkano lang yung inaakusa nila kay BP Sara Duterte na confidential 150 million? Di ba? Pero yung focus nila, talagang yung bigat ng gobyerno at buong kapangyarihan ng gobyerno ay inuusig si BP Sara Duterte. Magkano lang, hindi ko sinasabing tama yung ninakaw o may ninakaw. Wala ko sinasabing ganun. Sa totoo lang, questionable pa nga yan di ba? Ito napakalinaw na pagnanakaw na yung ginawa sa ating budget. At hindi 150 million billion per day. According to Joel Villanueva, Judas Villanueva. 44 billion per day ang ninanakaw ng gobyerno. And yet, dito mo makikita talaga yung kalapastangan ni Judas Villanueva tungkol sa katotohanan. Alam mo 44 billion per day, ikaw pa nagsabi niya sa Senado. Yung nag-acting ka pa. Yeah, I'm part niya. Umiikot-ikot pa yung niya. Mga ganun-ganun pa 44 billion per day ang nananakaw. Tapos, lilipat ka sa grupo na kung saan pinipigilan ang blue hearing patungkol sa mga pagnanakaw. Ang plastic mo ka. Kakahiya ka. Kakahiya ka, Villanueva. Sa totoo lang, nakakahiya ka. Nakaka-Istanbul ka nga, sabi nga nila. Grabe, no? Ang lupit talaga sample nga lang na nadidemanda. Ayan, Sino ba yung sorry naman. Di ba? Walang iba kung hindi si Banat Bay. Bibida-bida na naman yan, Ka. Si Boss Dada, tsaka si Coach Oli. Nandiyan si Judea, kaya lang kalbo, Kaya hindi nakita. Tsaka si
pangalan nito? Si Paring RJ. Oh, nandyan din yan. Oh. Di ba? Ang wala na lang kaso sa amin, si Jay Guevara. Ang daya nga. Ba't di nyo kinasuhan si Jay Guevara? Ako nga, kinasuhan nila ako nun. Dahil daw dun sa pagharang ko daw kay Torre doon sa KOJC. Nung araw na lumusob si Torre, ang swerte niya, may ako nun. Pero dinimanda niya ako. Oo. Pero wala na, dismiss na yun. Pero ganun siya katindi. Wala na ako doon, ako pa rin laman ng kanyang isip. Ang lupit, di ba? Oh, dito naman. Ito yung tungkol sa interview namin sa mga Marines Oh, wala si Boss Dada dyan. Sa interview na yun, nasa Davao siya, kumukuyakoy, nagbibits-bits. Andun siya sa kumpare niya, si Baste. Andun siya nun wala siya sa interview, pero isinama siya ni Trillanes. Hindi ko alam kung anong klaseng abogado meron to si Trillanes Pag didemanda ka ng doon sa taong hindi naman kasama sa interview. Anak ka ng Ang lupit mo talaga, Trillanes. Ibang level lang mo. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng totoo na. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng pambira ka. Wala naman doon si Boss Dada. Didemanda mo, dinamay mo pa, natutulog yung tao. Huwag kang mag-alala. Darating din ang araw ninyo. Sabi nga, may araw ng paghuhukom. Hindi man dito sa lupa magkakaroon ng paghuhukom sa langit na kung saan lahat ng ginagawa ninyong kasinungalingan ay pagbabayaran ninyo. Yan ang sigurado dyan. Tumpak mga kababayan, no? Di ba? Tamang-tama. Itong pinagsasabi ni Boss B. Banat Bay, mga kababayan. Di ba? May araw din yan sila, mga kababayan. Di ba? Panigurado yan, lalong-lalo na ngayong 2028 na which is di na natin yan mapipigilan, nalalapit na mga kababayan, di ba? Kahit sabihin pa nilang Noel sa 2028, ako po, talagang hindi yan papayagan ng ating poong may kapal mga kababayan. Di ba? Kaya nga, sabi ni Senator Marcoleta, relax lang at naku po, darating din yung time mga kababayan na babawi ang samay ng Pilipino. Di ba? Hanggang dito na lang po sa mga kababayan nating OFW dyan. Mabuhay po kayo. Ang saludo po kami sa inyo dyan, kabayan.